Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon nang pinakahihintay ng ating frontliners. Mula sa salary grade 11 para sa entry level, naiangat ito sa salary grade 15. Ibig sabihin, kung noon ay 23,877 pesos lamang ang buwan ng sahod ng Nurse 1, umangat na ito sa 33,575 pesos. Sa termino ring ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, pulis, bumbero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag-modernize at pag-procure ng mga makabagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng 2 dekada. Ito lang ang administrasyon na nakapagpababa ng personal income tax ng karaniwang minimum wage earner. Kung saan, the administration practically gave 14-month pay sa karaniwang Pilipino. Kapag ka kasi binawasan yung tax na iko-collect sa'yo, may gagamitin kang panggastos. At ibig sabihin, ang ekonomiya natin ay lalago kasi maraming pera na nagsisirculate. On the side of the business community naman, yung pagkakaroon ng lesser tax na binabayaran ay nahahawakan nila yung kapital nila at maaari nila itong invest sa iba pang mga businesses. Yun nga ang sinasabi natin, hindi kinakailangang taasan ng taxes para umunlad ang isang bansa, para may magastos siya. Sometimes it's better to cut the tax para may maiwan sa mga kumpanya para makapag-innovate pa ito ng panibagong mga produkto. Kasi kung sinasakal mo ang isang kumpanya at kinukuha mo ang pera sa kanya, nawawalan siya ng pera para gumawa pa ng panibagong mga produkto. Sa Duterte administration, naisabatas ang Rice Tarification Law na nagpababa sa presyo ng bigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga Pilipino. Sa administrasyon ding ito, naisoli sa Pilipinas ang mga Balangiga Bell na kinuha ng mga sundalong Amerikano mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. Bells are returned. Credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. Mabuhay ang Pilipinas. Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinapatunayan na ang Pilipinas ay isang matatag na republika. He strengthened the institution, he strengthened the bureaucracies. Shape at naibalik ang ganda ng Boracay. At nalinis naman ang Manila Bay na ilang dekada nang napabayaan. Kasama ba namin kayo sa challenge nito?